hello everyone. Today I'll be conducting an interview about gender inequality. Pero bago ang lahat is magpapakilala muna ako. I am Kier Maverick Bunaw and narito ngayon yung aking parents, si Mrs. Cherry Bunaw and Mr. Roderick Bunaw. And kanina bago mag-start yung interview is may pinabasa akong article sa kanila entitled Being a Woman in China Today, Demography of Gender. So para sa aking unang katanungan is, ano yung reaction or thoughts nyo regarding dun sa article na nabasa nyo? Or sige, generally na lang, ano yung reaction nyo, ano yung take nyo dun sa gender inequality? Regarding sa gender inequality, I think hindi na yan nag-exist nowadays. Maaring nung unang panahon, there are certain tasks na lalaki lang ang nakakagawa at may mga certain tasks din na babae lang ang nakakagawa. Pero nowadays, I think lalaki man o babae pareho nilang nagagawa ng mga bagay. Yeah, tama. Agree ako doon kasi simula noon mag-asawa po kami ay nagagawa ko na rin kung ano yung dapat gawin ng lalaki. Yan. So, tulad ng bansa natin, nakasubok na po nang nagkaroon ng presidente na babae. Kaya kung ano nagagawa ng lalaki, nagagawa na po ng babae ngayon. Kaya po, sa isang tahanan ay talaga naman nagtutulungan na ang babae at ang lalaki. Ayan po. So sa article, nabanggit dun yung mistreatment sa lalaki at sa babae, especially sa workplace. So may mga times ba na naramdaman kayo na yung pagiging babae or lalaki is, ayun, nakaka-apekto ba siya sa opportunities nyo sa trabaho? Based on my personal experience, wala naman akong na-experience na ganoon na sa pag-apply ng trabaho or sa mga opportunities ay mas napaboran ng isang gender, no? Mapababae man o lalaki, wala akong nakitang ganyan. Sa akin naman, sa trabaho ko dati ay hindi ko na-experience yun. Kasi parehas naman na kailangan ng hospital ng lalaki at babae. Do you agree na yung genders ay may specific roles sa society? Halimbawa, yung mga gawaing bahay katulad ng pagluluto, ng paglalaba, ganyan, isa babae lang. Tapos yung pagmamartilyo, pagkakarpentero, isa lalaki lang. Ganun. Dati parang ganun nag-i-exist yung ganung bagay, pero sa panahon ngayon, parang hindi na kasi dahil dito sa bahay, kung ano yung nakikita namin na kailangan gawin, kahit sino sa amin ginagawa na yun, Ang importante kung ano yung makakatulong at makakabuti sa pamilya, ginagawa namin, na hindi na kailangang sabihin na o ikaw gumawa nito kasi ikaw ang babae, o ikaw ang gumawa nito kasi ikaw lalaki. So wala po kaming ganung nakikitang ganoon dito sa aming bahay. Yan. Dahil nga kami naman ay parehas na magkasama, kaya kung anong nagagawa niya, nagagawa ko na rin. Ayan, kaya parehas lang. Kaya yun po. Yan. So for the last question, bilang mag-asawa, napag-uusapan niyo ba yung kung paano naapektuhan ng gender roles at expectations ang relationship niyo tulad ng decision making, household responsibilities, or parenting? Kunyari, ikaw sa pagdidisiplina, sa pagpapalaki ng mga bata, tapos ako naman sa pagpo-provide ng financial needs, gano'n. Like, paano siya nangyari sa inyong dalawa? Wala naman kaming ganun na pag-uusapan, Kaya lang may mga gusto kasi siya na hindi ko ginagawa kasi ayoko lang talaga, katulad halimbawa ng pagluluto, Gusto niya talaga na magluto ko, kaya lang wala talaga. Hindi ko talaga hilig o hindi ko gusto magluto, So sa mga ibang bagay naman ay katulad sa pagdidisiplina ng anak. Kung ako, nakita ko yung anak ko may maling ginagawa, ako mismo ang magdidisiplina. At kung siya naman may nakita siya na mali na ginagawa ng anak namin, siya na rin ang nagsasabi.
Yan, ang sitwasyon kasi namin is magkasama kami sa trabaho and then magkasama rin kami sa time na lagi kami magkasama. Kaya kung ano yung bakante na hindi ko magawa, gawin niya. At kung ano naman yung hindi niya magagawa, ako naman ang gagawa. Ganun yun. Kaya may time din na kung ano yung isang ginagawa ay parehas namin ginagawa. Ganun. Kaya all together talaga din. So thank you, Mr. and Mrs. Bunaw. That's the end of our interview, and thank you po sa time. So to conclude the earlier interview about gender inequality, the views shared by Mr. and Mrs. Bunaw shows kung paano nahuhubog ng society yung different beliefs about what men and women should do in society. Sa social conditioning theory, doon is napapaliwanag that we learn a certain expectations from our families, communities, and sa media. Halimbawa, many people thought that yung babae is dapat lang sa mga gawaing bahay and such things. And yung lalaki siya dapat yung magpo-provide for financial needs. And ngayon is yung shinare nila Mr. and Mrs. Bunaw, dun is nagre-reflect yung shift towards more modern beliefs where these roles can be shared based on choice, not gender. Sa moral relativism and descriptive moral relativism naman, doon is nakakatulong upang mas maintindihan kung bakit nagkakaiba ang pananaw ng mga tao sa gender roles across cultures and individuals. In descriptive moral relativism, doon simply na-observe that people in different cultures have different beliefs tungkol sa kung ano ang tama o patas. For instance, gender role in the Philippines may be different in other countries. Katulad lamang nung sa China kasi doon until now nag-e-exist yung gender inequality. Sa moral relativism naman, dito is nasasabi na walang isang tamang paraan kung paano ma-define yung roles ng babae at ng lalaki. Kaya yung beliefs are nagbe-base na lang dun sa kung ano yung culture and individual values ng bawat isa. By combining these theories or ideas, we see that our views on gender roles are shaped by society, pero pwede siyang magbago based on culture and personal beliefs ng bawat isa. And this also helps us to understand why it's important to respect different perspectives and recognize that society's idea on gender roles can evolve over the time. And this also allows us to choose what's best for us.